Okay? It's just ang dagan sa atong kinabuhi. The seasons may change, the cycles of this world may change, but God is still the same God nga atong gialagaran sukad pa kaniadto hangtod karon. We proclaim Jesus is our King, the ruler of the universe. That is why we celebrate the feast of Christ the King. Okay? In fact, it's not just us in the Charismatic Episcopal Church na nag-celebrate sa feast of Christ the King, but in every part of the Catholic faith in the whole universe, we celebrate the Lord's kingship. Atong giselebrar kana tungod kay all of us agree, whether we are in a different religion or denomination, that Jesus is indeed our King. And if Jesus is indeed our King, kung si Ginoong Jesucristo mandiay ang atong hari sa atong kinabuhi, the question tonight is, what stands in the way of Jesus ruling in our hearts? Unsa may nakapapugong kang Ginoong Jesucristo nga maghari sa atong kinabuhi o sa atong kasing-kasing? That would be our lesson for tonight. We already acknowledge Jesus as our King, as our Savior. Okay? Starting from Advent up to ordinary time. It's a whole year. Every day we acknowledge that nga siya ang hari sa atong kinabuhi. But sometimes na ay mga butang nga makapababag nganong dili siya ang maghari sa atong kinabuhi. Okay? Another question for you. Who is the King of your life? Okay? It's easy to say Jesus, tungod kay naata sa simbahan. It's easy to say nga it's God, tungod kay mao na gitubag sa uban. But here comes the difficult part. Sometimes the reality is, sometimes we cannot acknowledge Jesus as our King. Or even sometimes, i-acknowledge nato nga siya ang hari, but the reality nga nahitabo sa atong kinabuhi, labi na sa atong kasing-kasing is, dili siya ang naghari. There are things nga nagbabag sa iyang paghari sa atong kinabuhi. We have to remember nga, in order for Jesus to rule in our lives, to truly rule in our lives, kinahanglan nga mulingkod siya sa lingkuranan sa atong kinabuhi. That is our hearts. Okay? Yes, we have our loved ones nga naa sa atong kasing-kasing. We have, memories, okay, in our minds, in our hearts, nga naka-store up dire. But ultimately, mawala ng uban, hinaot nga magpabilin unta si Ginoong Jesucristo. Amen? If God were to dig your heart right now, kung susihon sa Ginoo ang inyong kasing-kasing karong gabion na, unsa kaha ang iyang makita? If God were to dig our hearts, if God were to search our hearts, just like the prayer of King David, search me, O God. Okay? And remove anything that is hindering you. Okay? If we were to tell that to God tonight, and then God searches our hearts, unsa ka ay maabtan sa ato? To make Jesus King of our lives, we need to get rid of the obstacles in our way. Para maghari gid siya, kinahanglan nga mawala ng mga babag sa atong kinabuhi. But another question, unsa man di ay ning mga babag sa paghari ni Kristo sa atong kinabuhi? If you have your pen and paper with you, the first one is pride. Garbo. Okay? When you are proud, you take credit for God's wonderful works. Diba? Kung naa kay garbo sa imong kasing-kasing, imong angkonon ang himaya nga unta para sa Ginoo. Okay? Mingon ka nga, kung wala gid ko, dili gid mo magkadimao. Kung dili tungod sa akong
abtik nga paghuna-huna, di na unta na masolbad yung problema. No? That is pride. We take away the credit that belongs to God and make it ours. Imbis para unta sa Ginoo, atong gihimo nga atoa. And such pride means you are consumed with yourself. O kung naa kay garbo, meaning puno kay ka sa imong kaugalingon. Okay? I'm sure na-experience na ninyo ni a moment in your life. Niabot mo sa punto sa inyong kinabuhi na experience ninyo ni. Nga kanabang puno kay mo sa inyong kaugalingon. Nga ang inyong pagtanaw sa uban, ana, kay kamo ang nasa labaw. Okay? Kamo ang nakaangat. Sa gunsaon lag paning kamot, di gyapon sila makatupong nako. Diba? We are consumed, we are full of ourselves. We push Jesus away from our minds, okay, and from our hearts. Tungod kay puno kita sa atong kaugalingon, there is no more space for Jesus. Okay? And remember this, God hates pride. Ang Diyos masuko sa taong mapasigarbuhon. Okay? Turn with me to Proverbs chapter 8, verse 13. Panultihon, Kapitulo 8, versikulo 13. Ang pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo maoy pagdumot sa daotan. Gidumtan ko ang pagpagarbo og pagkamapahitason, ang mga paaging hiwi og malimbungong mga pulong. Take note, gidumtan ko ang mga mapahitason og ang mga mapasigarbuhon ng mga pamaagi. Take note of the word gidumtan. Kabalo di magdumot ang Ginoo, no? But the only difference when God hates something is that hate, okay, is towards the sin. Kung magdumot ang Ginoo didto man sa sala. Pero kita magdumot, agkalakit man ang tao. Mao na ang pagkasala ta. Okay? Let's make ato ng klarohon kay base makaingon mo nga nakasala ang Ginoo kay agdumot man di ay. No? Timanan. Ang Ginoo masuko sa sala pero dili sa nakasala. Ha? Timanin ninyo ha? God hates the sin but not the sinner. Amen? Kay kung nasuko puglakip ang Ginoo sa ato, dugay rata nang wala diri nga kalibutan. Okay? Why do you think nga gisilutan sa Ginoo si Adan ug si Eva tungod sa ilang pagpakasala? Tungod ba kay nasuko ang Ginoo kang Adan o kang Eva? No. Nasuko ang Ginoo tungod sa sala. Okay? Pero kang Adan o kang Eva, gugma o kaluoy ang iyang pagtanaw sa ila. Okay? Kay kung nasuko pala ang Ginoo sa ato, dili niya ipadala ang iyang bugtong anak para mamatay dito sa cross. Kay para unsa mang rason kung pwede ra man daay nga masuko siya nato. Daghan mga accounts sa Biblia nga atong mabasa nga si Ginoong Hesukristo iyang gisilutan. Example, Sodom and Gomorrah, gipaulanan og kalayo. Nasuko ang Ginoo tungod sa mga bayot, anak lugar, man ato irason. Nasuko ang Ginoo sa bayot, mga bayot man nga gipaulanan ang Sodom and Gomorrah. No. Nasuko siya sa mga gibuhat sa mga tao didto. Why do you think gipabaha sa Ginoo ang kalibutan unya si Noe ra ang nabilin? Tungod kay ingon diha nga wala na laing tao nga nabilin nga matarong kundili si Noe na lang. That's why allow sa Ginoo nga bahaon ang tibuok kalibutan aron mahinlo sa sala. Ngano maapil man ang tao pader? Asa man day mo sulod ang sala? Asa man? Sa tao. Okay? O para mahinluan ang maong tao, okay? That's what happened. That's why you have to be careful on this.
when pride starts to linger in your heart, kinahanglan nga abdik ka nga makabantay. Kay pag di gani ka makabantay nga nisulod ng garbo sa imo, di pud ka makabantay nga mapasigarbohon na day ka. Kay ang taong kanang garboso, dili na siya makabalo sa iyang kaugalingon nga garboso na day siya. Kay para sa iya normal lang na. Ha? Para sa iya murag wala lang, kanang para sa iya humble pa siya. Okay? Unya kung i-correct nimo, masuko. Di ba? Because pride is the complete opposite of humility. And God expects His children to be always in the state of humility. Amen? Gusto sa Ginoo nga ang iyang mga anak kita naata kanunay sa pagka mapaobsanon. Di ba? Sa giingon sa 1 Peter, gikasilagan sa Dios ang mapaytas-on apan gihatagan niya grasya ang mapaobsanon. God resists the proud but gives grace to the humble. Not to the humbug. Humble. That's why dili makahari ang Ginoo because na may kompetensya. Pride. Okay? Ikaduha nga babag sa atong kinabuhi. Material or worldly wealth. Kining mga butang, okay, nga kalibutanon or material, mga kwarta, no? It's easy for worldly riches and possessions to entrap you to the point of forgetting who gave them to you. Dali ra kaayo ta masilaw sa mga butang niini nga kalibutan. Labi ng kwarta, og dali ra pud kita malimot kung kinsa di ay ang naghatag sa maong material wealth, sa maong bahandi. Dali ra kay ta dana. Nganuman, moingon man din ta, dili nadato ko tungod sa akong pagpaningkamot. Kay nagtrabaho ko alas 8, padulong sa alas 5, gikan sa Lunes, padulong sa Biyernes, overtime dig Sabado ug Domingo. Nadato ko tungod sa akong paghago. Atong gikalimtan kinsa ang tag-iya sa mga butang. Kinsa man? Kinsa? Ang Ginoo. Okay? Basahan na to. Ato tas Biblia. Turn with me to Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Hinumdumi ninyo ang Ginoo nga inyong Dios kay siya ang naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato ug niining paagiha gipamatud-an niya ang kasabutan nga iyang gihimo tali kaniya ug sa inyong katigulangan. Okay? God is the very reason why a person becomes rich. Amen? Bisan og ang gabii himuon nimong adlaw, ang adlaw himuon nimong gabii, mamatay na lang ka kung di gyud nimo i-acknowledge nga ang imong bahandi nini nga kalibutan, ang Dios maoy naghatag ana sa imo. Dili gyud makahari ang Ginoo sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi. Og usahay tungod kay daghan na kayo atong natigom nga mga bahandi. Malimot na dayon ta kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kinsa ang priority nato. Ha? Di na dayon tagkasimbag Domingo. Nga naman, kay nasilaw ta sa overtime. Kay atong ginahuna, sayang ang overtime. Di na ta ka-serve sa Ginoo. Kay nauna pa ang trabaho. Kung tanawon bitan nimo ang kinabuhi sa dato, tinuod. Daghan ilang kwarta, kung silang gusto mapalit. Pero kabalo mo unsay wala nila oras. Ngano man, kay sige ra sila gunahuna nga kinahanglan nga
mapadayon nila ang ilang pagkadato. Ha? Or kung di manggaling mapadayon ilang pagkadato, dapat nga mudato pagid sila. Tanawa ng mga tao nga mga milyonaryo kanang i-pronounce sa internet karon nga top 100 millionaires in the world. Kung naay mong pangalan ana, hunahunaa unsa ka pressure na sa maong tao nga naapil sa lista. Samot ng number 1. Ang hunahuna ana, di pwede nga malumbaan ko, dapat pagkasunod tuig ako gyapon number 1. Sige trabaho. Tinod dili, di ba? Daghan silang kwarta pero wala sila'y panahon. Nasamot na sa Kristohanon. Samot na sa ato. Dawbi. Himuon tang dato sa Ginoo. Ang tiyalan ta sa Ginoo og daghan nga mga bahandi ang pangutana. Sa katong panahon nga wala pa ka nahimong dato og karon nga dato na ka, makasiguro ba ka nga ang Ginoo paghihapon ang imong priority? Ha? Kamo ko nito bag ana be? Makasiguro ka mo? Para sa experience ba sa atong simbahan nato dito sa Muntinlupa? Nakadaog og loto. Pag daog loto, nawala. After 1 year, ibalik. Kaya wala may kwarta. Di ba? Dali ra kay nato mapulihan ang Ginoo. Basta kwarta na ganay isgutan. Mao nang nakakomit na din tag sala. Unsa may sala nato? Unsa man? Idolatry. Unsa may meaning sa idolatry? Anything that is taking away the place of God in our lives is idolatry. Bisan unsa nga butang, bisan kinsa nga tao nga mupuli sa Ginoo sa atong kinabuhi, nakasala ta og sala nga gitawag nga Diyos. Idolatry. Mingon ka nga, Father, mas importante man akong mama kaysa akong pagpangalagad sa Ginoo. Hala, sipyat gid ka. Bisan pag imo ng mama, imo ng papa. Ha? Sipyat, dako gid kang sipyat na kung kana imong pangunaw na. Father, akong giundang akong pag-serve kay mas importante akong pag-eskwela kay wa na ko'y kaugmaon. Samot kadako nga sipyat. Ang Diyos nga nagsulti nga ako nga inyong Ginoong Diyos maoy nasayod sa akong mga plano nga na kaninyo. Di ba? Jeremiah 29:11, di ba? For I alone knows the plans I have for you. Di ba? Plans to prosper you, plans not to harm you. Sa sunod, plans to give you hope and assure future. Mga estudyante, di na mo serve kay nagsobraan na mo kabisi sa inyong kuan. Wala problema kung mabisi mo sa inyong pag-eskwela, pero ayaw ninyong kalimti ang inyong commitment. Amen? Inyong gikalimtan na ang inyong ipasumangil dahil kay eskwela. Kay inyong hunahuna nga, basta eskwelahan akong ipasumangil, okay ra, makonsidera. Kasayod ba mo nga wala mo naghimo og saad sa tao? Sa Ginoo mo nagsaad. And speaking of saad, let's go to Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Hunaa una sa dili ka pa musulti ug ayaw paghimog daling panaad sa Dios. Atua sa langit ang Dios ug ania ka sa yuta busa ayaw pagpatuyang og sulti. Ayaw puno paghimo og saad kanang gidali-dali ba? Kana bang say manaad ta sa Ginoo nga Lord, ayuhan lang akong mama Lord, mag-serve na gid ko nimo, magbalik na gid ko sa imba. Anang say magmanaad sa Ginoo bitaw nga wa ta sa insaktong una-una, nadala lang ta sa atong emosyon ba o nadala ta sa atong pagka-excited kaayo nga mangalagad ta sa Ginoo. Okay? Pero unsa may giingon sa
Verse 4. Busa kung manaad ka sa Dios, tumana dayon kini. Amen. Kung magsaad kuno ta sa Ginoo, tumanon gid nato. Kay dili siya gusto binuang. Ha? Busa buhata ang gisaad mong buhaton. Verse 5. Maayo pag dili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili nimo tumanon. Nya, ako day na. Ako day na. Ako nang sinulat dili. Abrihin ninyong Biblia. Kamo mismo mabasa. Mabitaw nga nasuko sa giingon ni Kristo sa New Testament, depart you covenant breakers. Pahawa kamo. No? Mga tao nga wala nagtuman sa ilahang panaad. Di ba? Pahawa mo ng si Jesus. Ngano man, tungod kay dili gusto ang Dios nga manaad ta. Ingon ta nga, Lord, ikaw ang hari sa akong kinabuhi. Ikaw ra gyud ang akong simbahon. Pero dili di sa imong priority. Ang sa ingos Biblia, may pagdi na lang ka manaad. Kaysa manaad ka pero di nimo tumanon. Okay? And Jesus reminds us not to store up treasures in this world. Gipahinumduman ta ni Ginoong Kristo nga dili ta magtigom og bahandi diri sa kalibutan. Because the truth is, bisan pag unsa ka kadato nini nga kalibutan, bisan pag nakuha na nimo ang tanan nini nga kalibutan, pero kung wala kay Dios, walay pulos na ang imong naabot. Ha? Himan walay ni pulos sa imong naabot. Mga ginikanan, bisan pag ipa-eskwela ninyo inyong mga anak sa mga sikat nga mga universidad, ipakuha ninyo sa mga banggiitan nga mga kurso, ipa-masteral ninyo, ipa-doctorate ninyo sa bisan asa nga mga eskwelahan ninyo nga kalibutan. Pero kung kamo mismo wala ninyo matudloy ang inyong anak sa Pangginoo, pasaylo ako pero napalpak mo sa inyong pagkaginikanan. Napalpak kid mo. Mao nay kamatuoran. Kay walay makalabaw ni ini nga kalibutan sa Ginoo. Di ba natay kanta biya? Way makalabaw sa imong katahom. Way makatupong sa grasya mo bahandi. Way makasukod. Di ba? Walay makatupong, makalabaw o makasukod sa Dios. That is why we should store up treasures in heaven. Okay? Compared here on earth. Because the Bible tells us, where our treasure is, there our hearts will also be. Kaya kung asa ang atong bahandi, atoa usab didto ang atong kasing-kasing. If our relationship with the Lord is our greatest treasure in life, then it surely means nga siya gyud di ay ang hari sa imong kinabuhi. Ngano man, kay naa sa Dios ang imong kasing-kasing. Amen? Ikatulo, nga babag sa paghari ni Kristo sa atong kinabuhi. Struggles and hardships. Mga struggle, mga kalisod. Struggle and hardships are a part of life. Kabahin ni sa atong kinabuhi, kining mga kalisod. We all face them in one way or another, but how you handle them matters. Kitang tanan, makaagitag mga kalisod sa atong kinabuhi. Walay tao nga nataw diri nga kalibutan nga wala miagig kalisod. Mga Father, tanawan ng mga dato unsa may lisod anak nila. Materially, wala sila ng lisod lagi, pero naglisod na sila og pangita og attention gikan sa ilahang ginikanan. Kay ngano man, kay ilang ginikanan, walay panahon nila, kay busy kaayo, sigig paroling sa kapital aron nga mudato pagsamot. Nya, wala naglisod. Samot na kita, no? Nga wala galing ta sa ilang level financially, pero asa man ta nilamang nila. Ha, asa man kabalo mo asa?
lamang ta dani. Nilamang ta sa Ginoo nga naman. Okay? Lamang ta sa Pangginoo kay ngano? Kay kita sige man ta anhi diri. Ha? Sige man ta paminaw. Sige na to i-apply ang atong mga natun-an diri sa simbahan. Okay? Pero dili nabot pasabot nga maghinambog na ta, no? Even the most faithful of God's servants, bisan gani ang mga matinud-anon nga mga sulugoon sa Dios, sama ni Moises, ni Elijah, ni Abraham, ni David, ug ang mga tinun-an mismo, nakaagi sila og mga kalisod sa ilang kinabuhi. Og labaw sa tanan, si Ginoong Hesukristo mismo ni agig kalisod. Di ba? God allows you to face them to strengthen your faith and trust in Him. To shape you more into His image. Gialaw na sa Ginoo ang mga kalisod sa atong kinabuhi. Nga maka-experience ta niana. Nga naman, kay aron nga ma-develop ang atong pagtuo o pagsalig nga kaniya. Okay? However, these hardships can either refine you or define you. Pero mao ni problema. Nga naman, Father, nga nahimong babag kining mga kalisod sa atong kinabuhi. Kay usahay, normal, ani gid ato timan-an, normal gyud kaayo ng mga problema sa atong kinabuhi. Pero ang bikil karon kay lahi-lahi man tagpamaagi giunsa nato paghandol sa maong problema. Diba? Na ay mga tao nga gihandol nila ang mga problema, mga pagsulay sa ilang kinabuhi, gigamit ang Kristohanong pamaagi. Okay? Pero subo pod pamalandongon nga napoy uban tao nga pag naay problema, kalisod sa kinabuhi mo abot, gigamit nila ang kalibutanong pamaagi. Okay? Sa tinuod lang, gamay ra kay tao mutuo karon imong ignon nga kanang tao bitaw nga naay problema, nya imong ignon nga pagampo lang sa Ginoo, tabangan kaniya. While tinuod ang maong gisulti, pero gamay ra kay tao mutuo niya na. Gamay ra kay tao mo follow ana. Kay ngano man, lahi ang ilang pamaagi sa paghandol sa maong problema. Unya timan pag nadatugan ka sa mga problema sa imong kinabuhi, bugat ang imong kasing-kasing, naman kay puno mas problema. Bugat ang imong unahuna, kay imong ginahuna ang problema. Ang pangutana, asa naman ang luna ni Ginoong Hesukristo? Kinsa na may naglingkod karon sa imong kasing-kasing? Ang problema na, nga naman, kay imo manggitugot, imong gitugot nga magpuyo diya sa imo. Mo na ibot pasabot nga nahimo siyang babag. Ha? Kay kamo ako, namatay mga problema. Natay mga struggle nato. Pero ang paghandle nato, okay? Kamo mga tanan mo sa ako unsaan ako paghandle og problema? Wala, di na ko bali-balihon. Dili nako bali-balihon, pero dili nabot pasabot nga wala nako gi-acknowledge nga naay problema. Pero akong gipili nga dili bali-balihon kay nganuman mas gipili nako nga magsalig sa Ginoo. Amen. Pero kita usahay atong gihimo. Atong gi-allow ang problema nga maoy magsinamok. No, ang kabug-aton sa maong pagsulay ug problema gi-allow nato nga maoy magsinamok sa atong kinabuhi. O, mao nagka-depress ka. Ha? Mao nagilak-hilak din ka. Ang imong classmate nakakuha og 48/50, ikaw nakakuha og 47/50, luoy-luoy na din ka. Hilak-hilak na dayon kay 47 ra imong nakuha. Magpasalamat pa ka kay abot kag 47. Or basit ungrateful lang pud ka, ingrato. Diba? Mao ni problema nato. Tanawa. No. Mga ginikanan, bantayin ninyo yung mga anak, labi na mga estudyante. Delikado kaayo ang kalibutan karon. Kung unsay makita nila sa social media nga mga daghan kay mga medal ana, mga
kanang mga kwarta-kwarta nga gipang middle ana, no? Una picture diri, ani laag diri nga laag ani nga lugar didto. Ala, manang ang inyong mga anak nang dagko nga mga suyaon. Nang dagko nga mga suyaon. Una, awat sad ko kay aron nga pod daghan kog medal. Da. Ning kamot, wala problema man ning kamot. Kay kinahanglan gid mo man ning kamot. Pero nasobraag pa ning kamot, di na kabalo mo relax, no? Exam pagkaugma, nagtuon, sugod alas 6 sa gabi, hangtod alas 6 sa buntag. Why relax ang ulo. Pag abot sa exam, wa na nadumdumi ang iyang gipangtun-an. Gamay kay ang score, hilak-hilak dayon, nag-study ba unta ko. Ngano man, nasobraan ka competitive. Mga ginikanan, pantayi ninyo mga anak. Pag makita ninyo nga murag sobra na kaayo nga tan-aw ninyo nga murag kinahanglan nga i-relax pud niya iyang kaugalingon, kinahanglan tagaan pud niya og kanang luna iyang kaugalingon nga makaginawa gamay dili sa magunahon na anak kay importante man gud na. Dili ra man ang sayang ang gunahon sa estudyante karon kay dapat pasar lang. Uy, pasar lagi ka pero guba ang imong utok. Sa may pulos. Ha? Pasar lagi ka, magna cum laude, summa cum laude, valedictorian, salutatorian. Pero wangkig ka man kaayo, kaya way kaon-kaon. Masakiton. Saan na nimo? Na kamo mga estudyante? Wako dingo nga di mo maning kamot. Pero kinahanglan nga kabalo pod mo acknowledge kung asa ra pod mo kutob. Unya mga ginikanan atong tabangan atong mga anak, atong monitoron ba? Kay basin og nabuang na kay kakabalo nga nakigkupitinsa di sa iyang classmate. Kay taas kay grado yung classmate, iya tuknan gid pod niya. Hangtod nga wa na gid noon, wa na hangtod na isolate ang imong anak, na isolate sa kalibutan. Luoy kaayo. Hangtod na turiring. Ay adto na dito sa Saint Dipna. Kabalo ba mo nganong Saint Dipna ang ngalan na? Sa kuan? Kasi Saint Dipna mao ang patron sa mga taong na ay sayad sa ulo. Manang ginganlan nag Saint Dipna healthcare. Kasi siya ang patron saint for people who have mental illness. Sobraan. At the end of the day, you know. Wala nga, lahi tag paghandle sa maong problema. And do not let your struggles and hardships in life define you, who you are. Ayaw itugot nga kining mga kalisod sa kinabuhi, kining mga pagsulay nga niabot sa imong kinabuhi, mao ni magsulti kung kinsa ka. Timan God's word is our basis of telling us of who we are. Ang atong basihan kung nga magsulti kung kinsa ta mao ang pulong sa Ginoo. Amen. Sa may giingon sa pulong sa Ginoo, you are loved, you are forgiven, you are saved. Mo nagiingon sa pulong sa Ginoo. Pauna nga pag naay problema gani, nari musulti sa imong hunahuna nga wa kay pulos nga pagkatao, nganong weak kay ka nga pagkatao, dili na tingog sa Ginoo. Tingog na sa yawa. Bakak na sa yawa. Mabit ay na. No? Usay mga tao pag naay problema, magpa-music og mga mingaw kaayo kay sabayan nila ang lyrics sa maong kanta. Bisag wa gud sila ka-relate pero tungod kay bugat may lang kasing-kasing. Ako gid na. Ngano man, manang ako gina-advise ginako na bitaw. Pag nagi may problema, ayaw mo pagpaminaw og mga kanta nga mga mingaw kaayo kay aron nga kay usay ang atong thinking bitaw nga may man na pader kay igawas nimo tanan. Ha? Pagkadakong bakak. Giyon sa nimo pagpagawas, ang imo ramang luha mo ni gawas. Kay natandog ramang ka sa tono sa maong kanta. Natandog ramang ka sa maong lyric sa kanta. Pag human nimo gilak, napagyapon imong problema. Timan Diba? Kanang tao nga ang iyahang avenue, yang outlet sa kung nasa problema, maghubog-hubog.
Magmaoy dayon. Oh, ali inom ta kay aron nga mas kun imong problema aron malimtan nimo yung problema pagkadakong bakak. Kay pagkabuntag naglabad ang imong ulo, nagmala ang imong tilaok sa sige nimong sinuka, pero ang imong problema naara gihapon. Tinuod dili. Oh. Oh lagi na. Ngano man kay buot-buoton mo gud tag pamaagi god. Ag buot-buot ta. Unya pinaka-worst, Kristohanon ta na ay pamaagi nga gihatag ang Ginoo. Pero di nato gamiton kay agbuot-buot gid ta sa ato. No? Turn with me to Philippians chapter 4 verse 6. Filipos chapter 4 verse 6. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Naa kay problema, pag-ampo. Amen? Nag-atubang ka og pagsulay, pag-ampo. Wala nag-ingon ang Biblia nga pagmaoy. Wala ningon ang Biblia nga pag-post sa Facebook. Labaw pod mo, sige po mo post Facebook. So, may mangialam na inyong mga problema ninyo. Kaysa tinuod labi taw, wala magitaw kag ganag problema. Di ba? Kung pwede pa lang ba nga wa tay problema, haya-haya nga itong kinabuhi. Pero again, gialaw na sa Ginoo aron nga ma-train ta ba? Aron nga mamulda ang atong pagtuo ug atong pagsalig sa iya. Ha? Okay? Og bantayan nato ang atong kasing-kasing ug gunahuna. Diba? Proverbs 4:23, guard your heart for it is the fountain of life. Ha? Bantayi ang kasing-kasing. Colossians chapter 3 verse 1 verse 2. Chapter 3 verse 1 and 2. Set your mind on the things above, not on the things of this earth. Manang usahay, dali ta ag ka-depress tungod kay pag nanagani pag problema o pagsulay, wala man tay sagang. Dapat ang atong sagang mao ang pulong ug ang saad sa Ginoo. Ha? Confess the word dayon. Amen? Sa tinod, kung wala pa mo ka-experience bitaw, kung unsa ka gamhanan, okay? O ka-powerful, kung imo isugid ang pulong sa Ginoo, nakapanahon sa problema, pagsulay, pag inyo ganin ang masulayan, unya ma-experience ninyo kung unsa ka-epektibo, sigurado gid ko nga sa sunod nga mga problema ninyo, mao na nga pamaagi inyong gamiton. And lastly, nga butang nga makapababag sa Ginoo sa iyang paghari, lack of faith and trust. Kuwang ta sa pagtuo, sa pagsalig sa Ginoo. There are times nga mahanaw ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo, especially during difficult times. Bisag unsa pa kakalig-on nga Kristohanon, pero naagay panahon nga usahay di gyud tuyoon, malimtan nimo ang Ginoo. Nganuman kay na-overwhelm ka sa mga maong problema o nga niabot sa imong kinabuhi, sa mga sitwasyon nga imong giatubang, ma-overwhelm ka, nalimtan nimo ang Ginoo. Nalimtan nimo nga Kristohanon dai ka, nalimtan nimo nga anak ka sa Ginoo, nalimtan nimo nga nag-alagad ka sa Ginoo. But sama ni ni Job, that's when your faith in God can actually grow. Tanaw nimo kinabuhi ni Job, grabe, luoy kayo. Daghan nga mga sitwasyon pagsulay ni abot. Pero unsay nawala ang tanan kang Job, pero unsay wala nawala sa iya ang iyang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Di ba? Bisag giignan na sa iyang asawa nga tungluhan imong Dios ug kamatay. Pero wa ginagibuhat. Nganuman kay lig-on ang pagtuo ug pagsalig ni Job. Dili makahari ang Ginoo kung kita mismo nagduha-duha ta sa maong hari. Nakuha ninyo? God cannot reign in our lives when we doubt the King.
Kung magduha-duha ta, Lord, tinuod gid ka. Ikaw gid ang hari. Ikaw na bahala sa akong kinabuhi. Ikaw na ang magkontrolar sa akong kinabuhi. Okay? Say magduha-duha ta. Or usay gihatag na nato ang control sa Ginoo. Lord, sige, ikaw na maghari. Pero usay atong gibawi. Lord, ang bisa. Kay murag di nimo ni kaya. Ako ray makasulbad ani. Gibawi nato usahay. As Jesus said in Mark chapter 9, verse 23, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ang tanan butang posible kung kita mutuo. Amen? But there is also one account in the gospel nga gipangutana ni Kristo ang amahan sa usa ka nayawaan. Ingon siya nga, do you believe that I can do the thing nga imong gipangayo nako? Pero sa iyang giingon, yes, Lord, I do believe, but help me overcome my unbelief. Naipanahon nga, nito ko magita sa Ginoo. Nagsalig kita sa Ginoo. Pero usahay, mo patigbabaw ang atong pagkatawhanon. Mugawas ang atong unbelief. Mo nang usahay, kinahanglan nga atong pangayoon sa Ginoo nga, Lord, yes, I believe in you, but help me overcome my unbelief. Kay karong panahon na, murag nashikin akong pagtuo sa imo, natandog akong pagtuo sa imo, Ginoo. Apan tabangi ko kay nagtuo gid ko nimo. No? And God is gracious to reward us if we have faith. You know? Hebrews chapter 11 verse 6. Okay, hapit na tamaw man. Sa kaoras na lang, kalma lang. Hebrews 11 verse 6. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. God is not pleased without faith. Yeah? Or sa other translations, without faith, it is impossible to please God. Gusto ta himayaon daygo na to ang Ginoo. Pero wa tay pagtuo niya. Di siya mahimot ana. Bisan pag gibuhat nimo tanan ritual sa simbahan. Bisan pag gihurot nimo ang pito ka sakramento o partik. Kung wa kay pagtuo niya, walay pulos na. Ha? Bisan pag kada adlaw ka magsimba diri. Pero kung wala kay pagtuo pagsalig sa Ginoo, walay pulos na. Sultian ta mo tinuod. How do we know? Another question. How do we know if we are living under His kingship? Unsaon na to pagkabalo nga ang Dios ginaghari sa atong kaugalingon? Unsaon na to pagkabalo? David asked God to search his heart and to reveal anything not of God within him. No, si Haring David, nangayo siya sa Ginoo nga, Lord, susiha ang akong kasing-kasing. O ipakita kanako ang mga butang nga dili angayan nga naa diha og kwaa. Okay? Turn with me to Psalms chapter 139. Salmo 139 verse 23. Susiha ako, O Dios, og sutaa ang akong kasing-kasing. Sulayi ako og sutaa ang akong mga hunahuna. Verse 24. Ayaw tan-awa kun aduna bay daotang butang dinhi kanako og tultuli ako sa dalan nga walay katapusan. Di ba? Look at King David. Very humble. Lord, tanawa akong kasing-kasing, Lord, basig na apa ko'y wala na nga kumpisal diha nga mga sala, basig na apay mga butang diha nga nakapababag sa imong pagkaginoo sa akong kinabuhi. Kita kaya kanaw to na isulti? Nga mismo sa sakramento sa kumpisal, aglisod na ta, kay pilion ra nato atong sala nga ikumpisal? Tinuod dili. Tinuod na. Pilion. Kanira mga ginagmay ra mga sala. Kanira mga dagko ayaw lang kay makaulaw kaayo ana. Kuy Ginoo ko. Mga igsoon, ayaw kahadloki ang yawa. Amen. Apan kahadloki kung kamo makasala. Nga naman, kay ang yawa mosulod sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong mga sala. Timani gina. Usay mas mahadlok pa ta sa mga yawa. Mahadlok ta na ng mga gipangsaniban,
kanang nang lurat ang mata, naglutaw-lutaw, kahadlok na dana. Pero di tag kahadlok makasala, garapalan kaayo. Baga kitag daw. Di ba? Kaniadto may balaan man nimo nga ang imong bana or imong asawa na ikabit kay dito panahon sa vigil, muadto man ang kuan, kabit. Pero karon ang igat gimaydi. Ha? Gimaydi ang uwagan, di ba? Nakita ninyo? Ing anak kalala ang kalibutan karon. Di na mahadlok makasala. Mas mahadlok pa mananaw ng mga horror. Sus! Di mo na tinuod. Hadlok-hadlok ra mo sa mga kuan, mga direktor, sa mga producer. Kita mahadlok ta ikumpisal atong sala kay basin unyag isaba. Di lagi na isaba. Kagahi ba niyong ulo? Pila na mo gignang, di lagi na isaba. Bisan pa sa among kamatayon, bisan pang panglubaon mi, lubaan na lang mi, digil mi musulti sa mga sala gaging kumpisal sa amo. Unya, sa tinuod lang bitaw, kani tinuod gid niya, dili wala ni kanang ilad-ilad. Sa tanan nga nang umpisal sa ako, wa gid ko na dumduman bisag isa sa ilang ipangkumpisal. Bisan pag makita nako pagkasunod adlaw ang nangumpisal nako kagahapon, digsod sa akong una-huna nga sa ang iyang gipangsulti nga mga sala. Ngano man, kay grasya man na sa Ginoo nga nagtabon. Kay diya sa pagkumpisal, no, makadawat ta og kapasayloan sa atong mga sala. Mga tanata sa Ginoo, Lord, susiha ang akong kasing-kasing. Daw bi kung naay nakita diya sa Ginoo sa imong kasing-kasing, unsa may sunod imong buhaton? Pasagdan lang nimo? Dili, kinahanglan nga sama sa giingon ni David. Tan-awa, Lord. Kuhaa. Ug gitagaan na tagpamaagi sa Ginoo aron pagkuha niya na duol sa sakramento. Amen. Go to the sacrament, especially to the sacrament of confession. Amen. Siguro na kay mga problema diha nga dugay na kay mong gidala-dala, pero may kag kabug-atan. Naghulat-hulat ka sa panahon nga makagawas ka niya na. Ang sakramento sa kumpisal nga gibilin sa Ginoo sa ato may makapahigawas nato. Ug labaw sa tanan, dili ta panag-iyahan sa yawa kay ngano man wala na siya katungod sa atong kinabuhi kay hinlo naman. Amen. Timan ini ayaw mo gadlok sa yawa. Sus, ang yawa sa tinuod lang. Kung maka-encounter bitaw mo kanang nayawaan, siguro agkadlok man mo kasi mahilig man mo tuto na ng mga horror good sa TV. Kabalo biya mo nga sound effects, kurat-kurat, kusgan ang volume, natuyuon magina nila, aron nga mahalinon ilang salida, pero kanang maka-encounter mo nayawaan, di mo mahadlok, maluoy ka sa maong nayawaan. Mubati pa hinong kagugma, kay nganong nahimo siyang gapos sa maong yawa. Unya, malingaw pagigagapil na makita nimo nga magkirig-kirig ng yawa kanang ikuman nimo ana in the name of Jesus. Malipay ka ba kay makita gid mo ang gahom sa Ginoo nga pildi gid ang yawa. Amen. Pildi gid ang yawa sa tinuod lang. Nang ayaw gid mo kadlok sa yawa, kahadloki ang sala. Okay? And again, how do we find out? Ato nang gisusi. So atong ihatag sa Ginoo. Sunod is repent and ask God to forgive you for placing other things or people on the throne of your heart. Pangayag pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako nga ang akong pamilya na mahinuon mao'y na imong number 1 sa akong kasing-kasing ug sa akong kinabuhi dili na ikaw. Lord, pasaylo ako nga ang akong trabaho, ang akong kwarta na mahinuon mao'y nahimong number 1 sa akong kinabuhi dili na ikaw. Dool sa sakramento. And confess that He alone deserves that seat. O isugid nga ang Diyos sa gay maoy tag-iya aning atong kasing-kasing. Diha na to may balaan. Pag naimo nang nahimo, then makasigurado ka nga si Ginoong Jesucristo di ay ang hari sa imong kinabuhi. Amen? Amen.
Mo na nga kanda-kanda Jesus we enthrone you. Pero ikaw mismo kabalog gud ka God nga dili gid siya kay kabalog gid ka kay kabalog gid ka nga lain nga rason diha kinsa na naglingkod. Mo na akong pangutana sa inyo. Sa diha mo uli mo karon sa inyong balay. Unya before mo matulog, pagampo mo sa Ginoo. Pangutanang Ginoo, Lord, unsa man ang mga butang sa akong kinabuhi nga nakababag sa imong paghari. Hangtod dili nimo na makit-an ang tubag ana padayon nga pangutan ang Ginoo. And pag nakita na nimo ang tubag, gi-reveal na sa Ginoo sa imo, repent and ask forgiveness. Go to the sacrament of confession. Start again. Kay ingana ka maluloy-on ug may gugmaon ang Ginoo. Amen batana. Announcement. Ugma no, gipanawagan ako ang mga members sa